Biyahing Japan bukas si Pangulong Bongbong Marcos para sa 4 na araw na state visit. At live mula sa Tokyo, Japan, nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Maricel, saan sa sentro ang state visit ni PBBM dyan bukas? Cheryl, isa nga doon sa mga pinakahalagang paksa na posibleng sumentro yung usapan sa pagitan ng leader ng Pilipinas at ng Japan ayon tungkol sa energy security, lalo na ngayon na hindi pa rin talaga natatapos yung krisis dyan sa Middle East. Yan ang inaasahan natin sa unang state visit ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa Japan, pero ito na yung kanyang ika-4 na pagbisita rito bilang Pangulo ng bansa. Ayon sa tagapagsalita ng Department of Foreign Affairs na si Annalyn Ratonel, importante ang biyaheng ito ng Pangulo. Ito na raw ang pagkakataon para makapag-usap sina PBBM at Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Inaasahang tatalakayin nila ang kooperasyon ng Pilipinas at Japan sa larangan ng seguridad, maritime and defense, ekonomiya, energy resilience at decarbonization. Pag-uusapan din umano ng dalawang leader ang mga isyu na makakaapekto hindi lamang sa Japan at Pilipinas kundi maging sa buong ASEAN region. Yan ay lalot ang Pilipinas ang tumatayo ngayon bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Nakatakda ring magtungo si Pangulong Marcos sa Imperial Palace kasama si First Lady Liza Marcos para sa isang welcome ceremony at state call sa Emperor at Empress ng Japan. Magkakaroon din ng exchange of decorations o yung seremonya ng pagbibigay ng regalo o medalya sa mga bumibisitang opisyal. Ilang kasunduan din ang inaasahang magiging resulta ng pagbisita ni PBBM dito sa Japan. Pagdating pa lang ni Pangulong Marcos sa Tokyo bukas ng gabi, una sa kanyang agenda ang pagharap sa Filipino community. Nasa 340,000 ang mga Pinoy na nagtatrabaho rito. Kalahati nito ay temporary migrants, kabilang na dyan ang mga teacher, engineers at healthcare workers. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng Department of Foreign Affairs. Inaasahang mag-aanunsyo ang dalawang bansa ng mga bagong kasunduan sa defense, trade and investment at human resources. Nakaschedule din ng Pangulo to meet with Japanese business groups and members of the Filipino community in Japan. Ito ang kauna-unahang state visit ni President Marcos Jr. sa Japan. Cheryl, hindi pa malinaw sa ngayon kung sino-sino talaga yung mga government officials na bubuo doon sa Filipino delegation na kasama ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang biyahe patungo dito sa Japan. Ang malinaw, bukas darating dito si Pangulong Bongbong Marcos at inaasahang babalik siya pauwi dyan sa Maynila sa darating na Biyernes. Cheryl? Maraming salamat, Maricel Halili. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.